Radio. Ayos lang. Yan ang madalas kong sinasabi mula nang natuto akong magmahal. Ayos lang kahit sobrang sakit na. Kahit na hindi katanggap-tanggap. Martir na anong magagawa ko? Nahulog na ako ng totoo. Papadudot, ako nga pala si Jeka, miyembro ng LGBT. Isa po kong tomboy at kasalukuyang 35 na. Sa edad kong ito ay maniwala ba kayo na isang beses pa lang akong nagmahal? At ito ay nangyari 5 years ago. Noong nakilala ko sa Facebook, ang noon ay 20 years old na si Veronica. Pero dumating si Veronica sa buhay ko na wala akong ibang ginawa kundi ang magtrabaho. Isa po akong stay out na kasambahay sa mag-asawang Chinoy. Isang beses lang sa isang buwan ang day off ko. Kaya naman wala talaga akong oras na makahanap ng karelasyon. Saka hindi naman talaga ako interesado. Iniisip ko kasi na wala namang seseryoso sa akin na babae. Ang katwiran ko ay baka dahil babae rin ako. Iwan din ako kalaunan dahil hindi ko kayang makabuntis. Lalaki pa rin ang pipiliin nila. Dahil darating ang araw na gugustuhin na nilang magkaanak. Yun ang takot ko, papadudot, pero mas natakot ako noong naisip kong tatanda akong mag-isa. Kung lagi akong magiging takot sumubok magmahal. Kaya naman gumawa ako ng Facebook para doon maghanap ng magiging karelasyon na tatanggap sa akin. Sabi ng mga kaibigan ko ay madali raw doon makahanap basta mag-post lang ako ng mga picture ko na pangmalakasan. Yun nga ang ginawa ko at doon ko nakilala si Veronica. Tanggap niya ang pagiging tomboy ko. Masaya ako at masayang masaya. Sobrang ganda ni Veronica para sa akin. Maliit itong babae at payat, morena at chinita. Nag-aalaga ito ng pamangkin niya na anak ng kapatid niyang single mom. Yun lang ang ginagawa niya mula noong natanggal siya sa trabaho niya sa isang grocery store. Masaya naman daw siya dahil sabi niya ay mahilig siya sa bata. Saka kahit papaano ay binibigyan naman siya ng kapatid niya ng pera para pambili ng mga kailangan niya. Una pa lang ay nagkasundo na kaming dalawa ni Veronica. Kalog kasi ito kaya naman nawawala ang pagiging mahiyain ko. Siya rin ang madalas na nag-uumpisa ng usapan kaya hindi kami nauubusan ng pagkwekwentuhan. Madalas nga rin kaming nagvi-video call. Kahit nga habang naglalaba ako ng damit ng mga amo ko ay kausap ko siya. Dahil doon ay nagkamabutihang kaming dalawa at naglakas ng loob na ligawan na siya. Hindi na nga niya ako pinaligaw sa totoo lang at sinagot na niya ako. Nagulat nga ako, papadudot. Sabi ko sa kanya, liligawan ko siya para masubukan ko namang manligaw. Dahil yon ang unang beses na gagawin ko yon kung sakali. Pero tumanggi siya. Hindi na raw kailangan noon dahil gusto naman daw niya ako. Sobrang saya ko noon, papadudot. Ganito pala ang pakiramdam ng nagmamahal. Totoo nga ang sinasabi nila na kapag naranasan mo na ito, ay ayaw mo nang tigilan pa. Nung 4 na buwan na kaming magkarelasyon ay napagpasyahan naming magkita na. Siyempre pinaghandaan ko yon. Mula sa ipon ko ay bumili ako ng t-shirt at maong sa Divisoria. Pati bagong rubber shoes ay bumili na rin ako, yung tig 300 piso. Ngayon lang ako nakabiling muli ng bagong damit at sapatos. Nangihinayang kasi ako dati na bumili ng gamit ko dahil iniisip ko na luho lang yon. Pinagtitiisan ko ang mga lumang damit ko. At ang pinaglumaang damit ng amo kong lalaki na ibinibigay sa akin. Mas importante kasi sa akin na makaipon lalo na't sa akin umaasa ang pamilya ko sa Cebu. Pero sa unang pagkakataon ay napagastos ako sa damit. Gusto ko kasing maging presentable sa harapan ni Veronica. Nakahingi pa nga ako ng cologne sa anak ng amo kong babae para naman hindi nakakailang tumabi sa kanya kapag magkasama na kami. May dala din akong 2 pulang rosas na binili ko. Sabi kasi niya gusto raw niya ng bulaklak kaya kumuha ako.
Nauna ako sa fast food kung saan kami magkikita. Na-late na nga ito ng 30 minutos at nang dumating na siya ay nagulat ako sa aking nakita. Veronica, ikaw ba yan? Oh, bakit parang nakakita ka ng multo? Ay, sorry. Nagulat lang ako. Pasensya na kung na-late ako. Nahirapan ako maglakad eh. Nagka-cramps kasi itong paa. Buntis ka? Ang obvious ba masyado? 5 months na akong buntis. Masyadong malaki kung magbuntis ako, no? Paano nangyaring? Siyempre, may nangyari. Akin ba yan? Bakit? May panggawa ka ba ng bata? Makakabuo ba tayo? Parehas tayo ng ano? Hindi sa'yo to, no? Pero ako ang karelasyon mo, di ba? 6 na buwan na tayo magkakilala. Tapos 4 na buwan na tayong magkarelasyon pero 5 buwan na tayong nagkakamabutihan. Paano? Pinapasakit mo lalo pa ako sa math, compute na yan eh. Basta, buntis ako, period. Pero di ba Oo, magkarelasyon pa rin tayo, huwag ka mag-alala. Pero buntis ka na. Sa iba. Sa lalaki. Oh, ano ngayon? Napagsabay mo ba kami? Slight. Kasi naman akala ko di ako mafa-fall sa'yo. Akala ko etchos lang yung landian natin nung una sa Facebook. Hindi ko napansin. Lumalim na pala. Pero asan ang tatay ng anak mo? Actually, ako lang naman na may gusto doon. Nilasing ko para may mangyari sa amin. Sinadya ko magpabuntis para para wala na siyang choice kundi asawahin na lang ako. Di nag-work. After kong sabihin sa kanya na buntis ako, bigla pa namang nawala. Nakakaloka. Paano ka? Andyan ka naman eh. Pero hindi ko anak yan. Well, mula ngayon, anak na natin to. Ayaw mo bang magkaanak? Gusto, pero hindi sa ganitong paraan. Anong gusto mo? Ikaw ang magbuntis? Wala ka namang choice, pumayag ka na lang. Tsaka sabi mo sa akin, lahat gagawin mo, di ba? Unang pagkikita pa lang kasi natin to, at tsaka... Puro ka lang pala salita eh. Uy, huwag ka umiyak. Please, baka makasama sa baby. Baby natin. Baby natin? So, ibig sabihin, tanggap mo na? Oo, Ayos lang ba talaga? ayos lang. Naging instant tatay ako bigla sa magiging anak ni Veronica. Wala naman akong magawa at hindi ako makahindi. Lalo na noong nakatitig na ito sa akin na para bang sa akin na nakadepende ang magiging buhay ng anak niya. Kung hindi ko lang talaga siya mahal ay hindi ako papayag. Pero andito na. Saka naisip ko na ito na ang pagkakataon ko para magkaroon ng sariling pamilya. Masaya din siguro ito. Si Veronica na rin ang nagsabi sa akin na mag-live-in na kami dahil pinapalayas na siya ng ate niya sa bahay nila. Dahil nahuli nitong kinukurot ang anak ng ate niya. Sana naman hindi niya ito gawin sa magiging anak namin. Baka naman hindi, anak niya yun eh. Sa bawat pagdaan ng araw ay naging masaya naman ako sa piling ni Veronica. Napapatawa niya ako ng todo at napapasaya kahit na madalas ay para akong ginagawa nitong alila sa sarili kong bahay. Nasa bahay lang ito madalas at nagfe-Facebook. Dahil nga walang wifi ay humihingi ito ng pang-load sa akin sa pang-araw-araw para may pang-data. Sa ipon ko pa nang gagaling ang pinang-load niya dahil hindi naman arawan ang sahod ko sa mga amo ko. Sa gabi pagka-uwi ko ay madadatnang kong madumi at magulo ang bahay. Wala ring nalutong pagkain o kahit sana ay nakapagbukas man lang ng sardinas. Nakahilata pa rin siya sa kama at nagfe-Facebook. Hinayaan ko na lang at hindi ako umiimik pa. Ako pa rin pala ang gagawa ng mga gawaing bahay kahit nakikita niyang nag-aayos na ako
ay hindi pa rin siya magkusang tumulong. Kapag nararamdaman niya ang pananahimik ko ay siya pa ang magagalit at sinasabing masama ang loob ko dahil hindi siya gumagalaw sa bahay. Ang rason niya lagi ay buntis siya at maselan ang pinagbubuntis niya. Pero madalas papadudot ay nahuhuli ko naman siyang nagsasayaw sa TikTok. Hindi ko na talaga alam ang paniniwalaan ko. Basta ang alam ko lang ay mahal ko siya at takot akong mawala siya sa buhay ko. Mabilis na lumipas ang buwan at ayon nanganak na nga si Veronica ng isang malusog na lalaking sanggol. Jeric ang pinangalan namin para hindi nalalayo sa pangalan namin ni Veronica. Malaki ang nagastos ko sa ospital dahil cesarean siya. Nasaid halos ang ipon ko pero ayos lang dahil masaya ako na makitang ligtas at buhay ang anak naming dalawa. Iba pala ang pakiramdam, no? Kahit alam kong hindi naman galing sa akin yung bata, ay mahal ko pa rin na parang sa sinapupunan ko ito galing. Inalagaan ko silang pareho habang nasa ospital at hindi yun nagbago hanggang sa pag-uwi namin sa bahay. Inalagaan ko pa rin sila kahit nakakapagod ang trabaho bilang kasambahay at pagkatapos ay uuwi ka para asikasuhin naman ang iyong sariling bahay ay ayos lang. Nakakawala ng pagod ang makita ang mag-ina ko. Masayang masaya ako papadudod kaya naman mas lalo akong ginanahan na magtrabaho at muling makaipon para sa kinabukasan naming pamilya. Hanggang isang araw. Anong ibig mong sabihin nga alis ka? Iiwan mo ko? Iiwan ko kayo. Kami? Kami ni Baby Jeric? Bakit? Meron pa bang ibang pwedeng iwan dito bukod sa rice cooker na kinakalawang na? Patawa ka. Veronica, bakit? Ayoko na eh. Ayaw mo na sa akin? Sa inyo ng anak ko. Pero anak mo yun, Veronica. Pues ngayon, anak mo na siya. Nakakapagod yung batang yan. Nakakapagod maging ina. Paano bang mapapagod ka? Ako na nga nag-aalaga sa bata. Kahit nga ang padidihin siya, hindi mo magawa. Siyempre, ayoko namang masira ang dibdib ko, no? Kaya nga kahit mahal ang gatas niya, bumibili pa rin ako para may mainom lang siya. Sinusumbat mo ba yan? Hindi sa sinusumbat. Gusto ko lang malaman mo na mahal ko ang anak natin. Mahal kita. Mahal ko ang pamilyang to at ilalabang ko to. Susme, wag nang lumaban-laban kasi wala ka na ring magagawa. Ayoko na talaga, I swear. Di mo na ba ako mahal? Gusto mo ba talagang marinig ang sagot ko dyan? Veronica. Di mo ako madadaan sa paawa-awa, epek mo na yan. Nakapagdesisyon na ako. Ayoko na, tapos na tayo. Sa'yo na yung anak ko. Tuluyan na ngang umalis si Veronica at iniwan kami. Iyak ako ng iyak noon habang kalong-kalong si Baby Jeric. Hindi ko alam ang gagawin ko noon. Nanginginig ako at sinabayan pa ng tila kurot sa aking dibdib sa tuwing babalikan ko ang mga salita ni Veronica sa akin. Ito ang unang beses na nakaramdam ako ng sakit na ganito. Parang nilulusaw nito ang utak ko at hindi ko alam ang gagawin ko. Basta ang alam ko lang noon ay kailangan kong buhayin ng mag-isa si Baby Jeric. Sa akin na siya. Ako na ang ina at ama niya. Papadudot pinangako ko sa sarili ko na gagawin ko ang lahat para mabuhay ng maayos si Baby Jeric at pinangako ko rin sa sarili ko na ilalaan ko ang buhay ko para sa kanya. Wala na akong planong makipagrelasyon pa sa iba. Masyado akong dinurog ni Veronica. Ayoko na ulit makaramdam na magmahal tapos ay bigla kang iiwanan kapag hulog na hulog ka na. Ayoko na. Isang taong mahigit ang lumipas ay biglang bumalik si Veronica. Naalala ko pa ang araw na yon at isang umaga ng linggo, day off ko. Habang nagsasampay ako ng mga nilabang kong damit ni Baby Jeric ay biglang bumungad sa akin si Veronica. Nakangiti ito sa akin ng alanganin.
Matagal kaming nagkatinginan bago ito dahang-dahang lumapit sa akin. Hindi ko alam ang gagawin ko noon. Nakatitig lang ako sa mukha niya at hindi ko namamalayan na unti-unti nang nababasa ng luha ang aking pisngi. Napakaganda pa rin niya. Walang pinagbago maliban sa pagpapaikli nito ng kanyang buhok na mas lalo nagpalutang sa kanyang ganda. Nang magkaharap na kami ay nakita ko sa kanyang mga mata ang mga luhang katulad ng pumapatak sa akin. Hindi ko napigilan ang sarili ko, Papa Dudut. Sinunod ko kung ano ang digta ng aking puso at yun ay ang yakapin siya at halikan. Hindi naman siya kumontra at sinuklian ang ginawa kong yakap at halik. Na-miss ko siya. Araw-araw mula nang umalis siya ay lagi ko pa rin siyang naiisip at sa gabi ay iniiyakan ko ng tahimik. Alam ko sa sarili ko na sa loob ng mahigit 1 taon nitong pagkawala, alam kong siya pa rin ang mahal ko at walang pinagbago yon. Walang nagsasalita sa amin. Nagtitinginan lang kami na tila ba nagpapakiramdaman pa. Nanibago pa kaming pareho sa isa't isa. Muli ko siyang niyakap at sa pangalawang yakap na yon ay natuon ang atensyon ko sa umbok na tumama sa aking tiyan. Pumalas ako sa pagkakayakap sa kanya at pinagmasdan ang kanyang muka papunta sa kanyang tiyan. Pinalik ko ang tingin sa kanya at tumangulang ito na tila ba alam na niya ang nais kong tanungin. Buntis si Veronica. Buntis na naman si Veronica. Umamin siya sa akin na nung mga panahong nag-decide itong iwan kami ni Baby Jeric ay nakilala niya ang isang lalaki na 45 na ang edad. Sabi niya ay may kaya ito at inamin niyang nasilaw siya sa offer nito na ibibigay sa kanya ang lahat basta sasama siya dito. Sumama nga siya kaya niya iniwan kami. Masaya naman daw ang unang naging relasyon nila. Nakontento siya at akala niya ay yun na yun hanggang isang araw nalaman niyang may asawa pala ang lalaking ito. Galit na galit noon si Veronica pero wala na siyang magawa. Nakiusap ang lalaki na huwag siyang iwan at pinangako sa kanya na ibibigay pa rin ito ang lahat ng hilingin ni Veronica. Muli naman siyang nasilaw at pumayag na ilihim ang kanilang relasyon. Pero magaling ang asawa noong lalaki. Kaya naman nahanap nito ang tinitirhan ni Veronica. Binantaan siyang papatayin kapag hindi pa siya tumigil sa pakikiapid sa kanyang asawa. Pumayag si Veronica dahil sa takot at iniwan na ang tinitirhan niya. Wala itong bitbit na kahit na ano. Tanging sarili niya at ang ipinagbubuntis niya na 4 na buwan na. Kaya heto siya ngayon muling bumabalik sa akin dahil wala siyang ibang malapitan na alam niyang tatanggapin siya. Ako lang yon at hindi siya nagkamali. Tinanggap ko siya ng buong buo kasama ang kanyang magiging pangalawang anak. Humingi ito ng tawad sa akin at sinabing hindi na uulit pa. Natuto na raw siya at masaya siyang nakabalik sa akin. Natuwa ako, Papa Dudut. Mahal ko siya eh. Mahal na mahal. Kaya naman napakadali lamang natanggapin siya at patawarin. Isa na namang kaming pamilya. Buo na naman kami at madadagdagan pa ng isa. Oh, bakit di ka pa matulog? Gabing-gabi na. Alam mong hindi maganda sa pinagbubuntis mong pagpupuyat, di ba? Wala lang. Di lang kasi ako makatulog. Gusto mo bang timplahan kita ng gatas? O may gusto ka bang kainin? May kanin pa dyan. Kung sakaling ayaw mo yung ulam na tortang talong, pwede namang kitang bilhan dun sa labas ng gusto mo. Ano bang… Salamat, Cheka. Hindi pa nga kita nabibilan ng pagkain na gusto mo eh. Nagpapasalamat ka na agad dyan. Alam mo kung anong ibig kong sabihin. Alam mo kung bakit ako nagpapasalamat sa'yo. Sabi ko naman sa yung ayos na yun eh. Hindi mo naman kailangang ulit-ulitin ang paghingi ng tawad at pasasalamat sa akin. Ayos na yun. Ayos lang ba talaga? Ayos lang. Ang swerte ko sa'yo. Ang swerte-swerte ko dahil kahit 2 beses na ako nagkamali, nandyan ka pa rin. Tinanggap ako pabalik. Kasi mahal kita. At nabasa ko sa pocketbook dati na pag mahal mo, matuto ka magpatawad.
Pero di ka tanggap-tanggap ang... Tinanggap ko na lahat. Huwag mo na masyadong pasamay ng loob mo. Ayoko nakikita kang ganyan eh. Ayoko maapektuhan ng dinadala mo. Ayoko maapektuhan ng anak natin. Salamat, Jeka. Mahal lang talaga kita, Veronica. Nakita ko ang pagbabago kay Veronica. Kung dati noong ipinagbubuntis pa niya si Baby Jeric ay hindi ito halos gumagalaw at tumutulong sa bahay, pero ngayon ay siya na ang gumagawa ng karamihan ng gawaing bahay. Maliban sa paglalaba dahil sabi ko ako na ang gagawa noon. Naging masaya kaming pareho sa pagsasama namin. Mas lalo ko tuloy siyang minahal ngayon, Papa Dudut, dahil sa nakita kong pagbabago sa kanya. Naisip kong tamang-tama talaga ang desisyon kong tanggapin siyang muli sa buhay ko. Lumipas pa ang mga buwan at isinilang niya ang kanyang ikalawang anak, o mas magandang sabihing ikalawa naming anak. Babae naman ito, kaya naman natuwa kaming pareho dahil meron na kaming lalaki, meron na rin kaming babae. Pinangalanan namin siyang Gina. Ito raw dapat kasi ang ipapangalan kay Veronica noong pinanganak siya. Pero naudlot lang, kaya ngayon ay ipapasa na niya sa kanyang unang anak na babae. Masayang masaya kami noon dahil pakiramdam namin ay kompleto na ang pamilyang matagal naming pinapangarap, lalo na ako. Mas ginanahan ako magtrabaho para sa kanila. Tumanggap na rin ako ng ibang sideline tulad ng pagbebenta ng biko at mani sa mga kapitbahay namin. Kailangan din kasi namin ng dagdag na kita dahil alam namin na talagang mas malaki na ang gastos ngayong dalawa na ang anak namin. Si Veronica naman ay nagkusang maghanap ng trabaho at natanggap ito bilang tagaluto ng pagkain ng mga construction worker malapit sa amin. Tuwang-tuwa nga itong ibinalita sa akin na natanggap siya at sinabi niya na tutulungan niya akong mag-ipon para makalipat na kami sa mas malaking mauupahan. Dahil para na kaming sardinas na nagsisiksikan. Ang daming plano ni Veronica. Natuwa ako dahil lahat ng iyon ay para sa aming pamilya niya, pero nagkamali ako. Masyado akong natuwa na hindi ko naisip na posible palang maudlot ang mga ito. Lumipas ang halos 2 taon at tuloy-tuloy pa rin sa trabaho niya sa construction itong si Veronica. Gabi na rin halos itong umuuwi at madalas ay pagod na. Maaga din siyang umaalis ng bahay. Awang-awa nga ako sa kanya, kaya sabi ko kung hindi na niya kaya mag-resign na siya. Ako na lang ang gagawa ng paraan para madagdagan ang kinikita ko, pero laking gulat ko nang sigawan niya ako. Wala naman akong masamang sinabi pero minasama niya yon. Huwag daw ako makialam sa buhay niya. Tumahimik na lamang ako. Inisip ko na lang na baka pagod lang talaga ito sa trabaho kaya niya ako nasigawan. Normal lang naman yon. Akala ko isang beses lang mangyayari yon, pero nagkamali ako. Lagi na itong bugnutin. Inisip ko na baka dala ng puyat. Lagi ito nagagalit sa akin at wala akong makuhang rason kung bakit. Lagi nitong pinupuna ang bawat pagkakamali ko, kahit sobrang liit at sobrang tagal na. Bigla itong nang babalik na mga nagawa kong pagkakamali. Nalilito ako sa inaasal niya. Nakaramdam din ako ng panlalamig sa kanya. Halos hindi na nga ako nito matingnan. Kapag kumakain na kami ay nakayuko lang ito madalas at hindi tumitingin sa akin. Kapag tinatanong ko kung may problema siya ay magagalit ito, at kapag nagpumilit pa akong alamin kung bakit siya ganon ay bigla nitong ibabato sa akin ang plato na may kanin at saka ako nito mumurahin. Ilang beses nangyari ito, Papa Dudut, at hindi ko alam kung bakit hanggang isang araw nagkaroon ng linaw ang lahat. Isang Lunes ng hapon ay may ipinabili sa akin ng amo ko sa hardware. Maraming tao noong nakarating ako doon at halos nasa labas ako ng hardware. Habang hinihintay na maubos ang customers ay patingin-tingin ako sa paligid habang mahinang kumakanta. Inaliw ko ang sarili ko sa pagtingin sa mga naglalakad, sa mga nagbebenta. Panay din ang tingin ko sa mga establisyamentong nakapaligid sa hardware
hanggang sa napadapo ang mata ko sa isang motel sa kaliwa ng hardware. Bigla akong kinabahan. Bigla akong napalakad papunta doon. Nanginginig ang katawan ko habang nakatitig sa isang babaeng pinakapamilyar sa buhay ko. Dire-diretso ako at huminto lang ako ng may halos 2 metro ang layo ko sa kanya at kasama niya. Si Veronica yon at may kasama itong lalaki na ang tansya ko'y halos kaidara nito. Nagyayakapan silang naghahalikan kaya hindi nila ako napansin. Hindi nila napansin na nandun lamang ako at nakatingin sa kanila at hindi alam ang gagawin. Lumapit ako papadudot. Kinalabit ko si Veronica at nakita ko ang gulat sa mukha niya. Tinanong ako ng lalaki kung sino raw ba ako at hindi ako umimik. Kaya naman ibinaling ng lalaking yon ang tanong kay Veronica. Hindi ito umimik noong simula pero noong nakaisip ng isasagot ay bigla ako nitong sinampal at sinabing hinipuan ko raw siya at stalker daw ako. Sigaw ito ng sigaw at tila takot na takot. Nanlaki ang mga mata ko sa inasal ni Veronica. Sasabihin ko palang dapat sa lalaki kung sino ako pero binigyan na ako nito ng suntok. Ilang beses ako nitong sinuntok at nang mapahiga ako sa sahig at tinadyakan ako nito nang tinadyakan sa tiyan hanggang sa dibdib. Iyak ng iyak si Veronica. Hindi dahil sa nangyayari sa akin kundi sa pagpapanggap na na-trauma ito sa akin dahil sa pag-iisto ko at panggugulo sa kanya. Wala man lang umawat ng mga oras na yon. At nang mapagod na ang lalaki sa kakatadyak sa akin ay hinila na niya si Veronica para pumasok na sa motel na yon. Nang makalayo na sila ay saka ako tinulungan ng isang babae para makatayo. Nagtanong ito kung gusto ko raw bang magpa-ospital pero tumanggi ako at saka dahan-dahang lumakad na papalayo. Alam kong nakatingin ang mga nakasaksi sa pambubugbog sa akin ng lalaking yon. Kaya naman pinilit kong bilisan ang paglalakad para makaiwas sa kanilang mapanghusgang mga tingin. Bumalik ako sa bahay ng amo ko at alalang-alala ito sa sinapit ko. Nakiusap ako papadudot na uuwi na muna ako at pumayag naman sila. Hindi ko sinabi sa kanila ang nangyari kung bakit ako nabugbog. Kailangan ko munang makausap si Veronica. Gusto kong maniwala na may maganda siyang dahilan kung bakit niya nagawa yon. Dumaan ako sa kapitbahay namin na nag-aalaga sa mga anak namin ni Veronica. Nagulat sila dahil maaga akong umuwi at puro galos. Gusto nilang linisan ang mga sugat ko at dampian ang mga pasako ng yelo pero tumanggi ako. Inabot ko ang bayad ko sa kanila para sa araw na yon ng pag-aalaga nila sa mga anak namin ni Veronica. Umuwi ako at saka inasikaso muna ang mga bata kahit sobrang sakit na ng aking katawan. Nagawa ko pang magluto ng hapunan. Alam kong pauwi na rin si Veronica. Baka gutom na siya. Ayokong magalit siya lalo sa akin kapag nadatnan niyang wala siyang makakain. Veronica, Mag-usap nga tayo. teka, kumain ka na ba? Ito, ginisa ko yung sardinas. Kunti lang ang kanin pero kung kulang sa'yo yan, bibili ako sa labas. Maupo ka. Mag-usap tayo. Tungkol ba to dun sa kanina? Oo. Bakit ka ba nandun? Sinusundan mo ba ako, ha? Hindi totoo yan. May pinabili lang nga. Sinungaling. Isang beses pa nagawin mo yan sa akin, di lang yan ang aabutin mo. Veronica, sino ba yung... Sino ba yung kasama ko? Boyfriend ko. May angal ka? Pero akong... Kung magbo-boyfriend ako, wala ka ng pakialam doon. Pasalamat ka nga kahit na may kabit ako Di pa rin kita iniiwan. Pero mali yun, Veronica. Mali ba na magharap ng kalinga ng isang totoong lalaki? Yung lalaking magpapaligaya talaga sa akin? Di ka ba maligaya sa akin? Kung sasabihin kong oo, maniniwala ka? Tatanggapin mo? Di ko alam. Jeka, hindi na ako masaya sa'yo. Di mo ba maramdaman yon? Di mo na ba ako mahal? Ipapabugbog ba kita kung mahal pa kita? Ayusin natin to. Baka natutukso ka lang. Alam ko mahal mo pa rin ako.
Iba rin ang kapal ng mukha mo, no? Iba rin eh. Alam mo ba kung anong ginawa namin sa motel kanina? Ha? Alam mo ba? Ayoko nang alamin. Dali, makinig ka! Ginusto mong mag-imbestiga eh, di ba? Veronica, please. Ang galing niyang humalik. Ang galing-galing niya, Jeka. Walang-wala ka sa kanya. Kaya nga di ako nakokonsensya kung sakaling ilang beses kitang iputan sa ulo dahil napapaligayan niya ko ng sobra. Bibili lang ako ng kanin sa... Yung mga haplos niya, iba. Yung mga yakap niya, di mo mapapantayan kahit anong gawin mo. Tama na! Tama na, please! Upo ka dyan! Makinig ka! Intrimitida ka, di ba? Pues, ikukwento ko sa'yo ng detalyado lahat. Pinilit niya akong paupuin habang kinikwento kung paano siya pinaligayan ng lalaking yon habang nasa motel sila. Umamin din siya na ilang beses nang may nangyayari sa kanila ng lalaking yon na kasamahan niya pala sa trabaho. Nilista pa nito lahat ng motel na pinasukan nila at sinabi niya sa akin na kung sakaling hahanapin ko siya ay nandun lang siya sa isa sa mga motel na yon at nagpapaligaya. Iyak ako ng iyak noon, Papa Dudut. Nanginginig ang buong katawan ko habang pinakikinggan ang mga sinasabi niya. Sa huli nang matapos siya ay sinipa niya ako sa hita at sinabing bumili na ng pagkain niya dahil gutom na siya. Dinuraan pa ako nito sa mukha nang tumingin ako sa kanya at saka tumawa. Hinang-hina ako noon, Papa Dudut, hindi dahil sa mga inabot kong pasa at sugat, kundi dahil sa mga narinig ko kay Veronica. Akala ko ay nagbago na siya. Lumala pa pala siya. Nagtuloy-tuloy ang relasyon nila ng lalaking yon, Papa Dudut. Wala akong imik sa lahat ng ginagawa niya. Minsan gusto ko na lang umalis at kunin ang mga anak namin pero anong karapatan ko para gawin yon? Hindi ako ang nagluwal sa mga batang kinikilala ko na ring mga anak. Higit kanino man ay si Veronica ang may karapatan sa kanila. Isa pang dahilan kung bakit hindi rin ako makaalis ay dahil mahal ko pa rin siya kahit ganito na ang ginawa niya. Tiniis ko na lamang sa tuwing nagpapaalam ito sa akin para sabihing mag-check-in sila ng boyfriend niya. Tinitiis ko na lamang kapag umuwi ito at dikit na dikit ang amoy ng pabango ng lalaki sa kanya. Tinitiis ko na lamang habang pinaparamdam nito sa akin na masayang masaya siya sa bago niya at wala na akong puwang sa buhay niya. Tinitiis ko na lamang lahat lalo na kapag inuuwi niya ang lalaki doon at doon pa mismo natutulog. Sinabi na nito ang tungkol sa aming dalawa ni Veronica at tanggap nung lalaki na kasama na siya sa relasyon naming dalawa. Hindi man lang nagsorry sa akin yung lalaki noong malaman niya na ang tomboy na binugbog niya ay ang totoong karelasyon ng girlfriend niya. Kapag andun nga ang lalaki ay sila ang magkatabi sa kama habang kami naman ng mga anak namin ni Veronica ay sa sahig natutulog. Awang-awa ako sa mga bata dahil ang ginagawa ko na lamang na panabla sa lamig ng sementong sahig ay tuwalya pero hindi yon sapat. Tumigil na sa pagtatrabaho si Veronica at yung lalaki na lang ang nagtatrabaho sa construction. Pero nabalitaan kong matatapos na raw ang kontrata nito kaya namumroblema siya kung saan siya hahanap ng trabaho sa susunod. Ang sabi ni Veronica ay wag na raw intindihin ng lalaki ang trabaho dahil nandun naman daw ako para makapagbigay ng pera. Nilapitan pa nga ako ni Veronica para sabihin na kapag nawala na ng trabaho yung lalaki at lumapit ito sa akin ay pautangin ko lang daw. Mabait naman daw yon at nagbabayad ng utang. Hindi totoo yon, Papa Dudut. Mula nang pinautang ko ito tuwing sahod ay wala ni isang kusing na bumabalik na kabayaran.
Hanggang isang araw ay hindi lang nagpaalam ang lalaki at hindi na nagparamdam. Ramdam ko ang lungkot ni Veronica mula nang hindi na nagparamdam ang lalaking yon. Araw-araw pa rin itong nag-aabang sa labas at umaasang babalik yung lalaki sa bahay namin. Bawat tulog ng cellphone nito ay hindi siya mapakali. Nakatodo pa ang ringtone niya para marinig niya kung sakaling tatawag yung lalaki sa kanya, pero wala. Hindi na bumalik pa yung lalaki. Palihim na umiiyak sa gabi si Veronica. Ayaw nitong marinig ko marahil ang iyak niya ng pagsisisi. Kunwari na lang ay hindi ko siya naririnig para hindi na rin ito mapahiya. Pero sa totoo lang ay sinasabayan ko na rin siya ng pag-iyak dahil nasasaktan ako na nasasaktan siya. Nasasaktan ako na may iniiyakan siyang iba. Samantalang ando naman ako. Ando naman ako na mahal siya at hindi siya paiiyakin kahit kailan. Pero parang hindi niya ako makita. Ando naman ako noong simula pa lang, pero bakit para lang akong kasangkapan sa bahay na dinadaan-daanan lang ng paningin niya. Veronica? Huwag mo hawakan! Ayos ka lang? Ano nangyayari sa'yo? Sabi nang wag mo akong hawakan eh. Teka, ikukuha kita ng tubig. Baka napasama lang ang sikmura mo dahil sa kinain mong isda kanina. Ano ba, Jacob? Bakit ba ang pakilamera mo? Concern lang naman ako sa'yo eh. Sandali, kukunan lang kita ng bimpo. Ano ba? Mukhang yung kinain mong isda yan eh. O baka yung tubig natin. Kasi medyo ibang lasa eh. Sa iba kasi ako bumili. O kaya baka… Tanga ka ba? Ganyang ka ba talaga katanga? Veronica… Nagsusuka ako dito pero ang iniisip mo dahil sa kinain kong isda? Dahil sa tubig? Talaga bang tanga ka at di mo alam kung anong nangyayari sa akin? Hindi ko… Buntis ako! Buntis ako! Veronica? At kasalanan mo to! Ikaw may kasalanan dito! Ikaw ang dapat sisihin! Ikaw! Bakit ako? Eh kung lalaki ka lang sana, kung sana nakakabuntis ka, eh di sana di na ako naghahanap ng iba pang lalaki dyan. Inutil ka kasi. Hindi ka kasi lalaki. Anong mapapala ako sa'yo? Sabihin mo nga. Pero kaya naman kitang mahalin higit sa may bibigay ng mga lalaking pinili mong makasama eh. Di mo kayang higitan ng pagmamahal ng isang lalaki. Di mo alam kung paano magmahal ang isang lalaki. Kaya huwag kang magsalita dyan na akala mo napakadakila ng pagmamahal mo. Huwag kang magsalita dyan na akala mo… Veronica! Kumpirmadong buntis nga muli si Veronica at sa huling nakarelasyon nitong lalaki ang nakabuntis sa kanya. Sinubukan naming hanapin ang lalaking yon pero nabalitaan na lang naming sa dati nilang katrabaho na umuwi na raw sa Davao mula nang natapos ang kontrata sa trabaho dahil pinauwi na ng asawa niya. Papadudot, may asawa din ang lalaking yon at ngayon lang din namin nalaman ni Veronica. Tulala noon si Veronica at alam kong kinagulat niya ang nalaman niya. At alam kong sobra itong nasaktan dahil sa panluloko sa kanya ng lalaking yon. Pero nangyari na. Ando na. Nagkamali na naman siya pero sabi ko naman sa kanya na tatanggapin ko siya. Handa akong akuing muli ang dinadala niya. Hindi ito umiimik. Halatang prinoproseso pa nito lahat ng mga nangyayari sa kanya. Halos hindi ito kumain mula nang nalaman niya ang tungkol sa lalaki. Ako ang nahihirapan dahil bukod sa mga anak namin ay kailangan ko rin siyang alagaan. Hindi na muna ako pumasok sa trabaho at nakiusap ako sa mga amo ko na pansamantala muna akong hindi papasok dahil kailangan ako ng asawa ko. Mabuti na lang at maunawain sila. Hindi na nga rin nila kinaltasan ang sahod ko sa mga araw na hindi ako pumasok dahil naiintindihan nila ang sitwasyon ko. Tinutukan ko ang pag-aalaga sa pamilya ko na kahit nagkakasakit ako ay tuloy-tuloy pa rin ako.
ulam? Saglit lang, Veronica ha. Timplahan ko lang ng gatas si Gina. Ano ba naman yan, Jeka? Anong oras na? Gutom na ako. Sorry. Medyo nagka-problema lang kasi kanina sa mga bata kaya… Huwag ka na magrason. Magluto ka na lang. Oo, ito na. Ano na naman yan? Okra. Ipapatong mo na naman dyan sa kanin? Oo, para maluto. Alam ko. Ilang araw na nating ulam yan Puro okra, kung di okra, sardinas. Medyo gipit lang kasi, alam mo namang… Magrarason pa kasi. Sinasabi ko lang naman… Kumanap ka ng karne, ayoko ng okra. Oo, teka, magpapalit lang ako. Ngayon na. Oh, anong iniiyak-iyak mo dyan, ha? Inaano ka? Pagod na ako. Pagod na ako, Veronica. Pagod na talaga ako. Kaya ka nag-iinarte dyan? Kala ko ba lalaki ka? Kaya bakit nga ngawa-ngawa ka dyan? Pagod na akong ginaganito mo na lang lagi. Binapastos. Natrato na parang aso. Pagod na ako. Hindi ko na kaya. O edi sumuko ka na. Iwan mo na ako. Umalis ka na. Sana nga ganun kadali. Sana isaksabi mo lang, umalis na ako. Susunod ako Pero hindi. Hindi yun, parang pag inutusan mo lang ako ng mag-igib o bumili ng pagkain sa madaling araw. Madali lang gawin yung mga yun. Kaya kong gawin yun. Pero hindi ko kayang gawin Hindi ko kayang gawing iwan ka. Kahit sabihin mong umalis na ako, kahit sabihin mong iwan na kita, hindi ko kaya. Kasi nga tanga ka Tangang tomboy. Talo mo pa ang aso kung makasunod sa akin Pweh, nakakaumay ka. Mahal kita, Veronica. Mahal na mahal. Tanga. Mahal. Tanga. Nagkaiyakan kami noon ni Veronica. Nagkayakapan at humingi ng tawad sa isa't isa. Papadudot na tapos ang gabing yon nang magkasundo kami na iwan sa nakaraan ng mga nagawa naming pagkakamali sa isa't isa. Nangako ito sa akin na hindi na ito uulit sa mga ginawa niyang pagkakamali dati. Nangako ito sa akin na ibibigay nito ang respetong matagal ko nang hinihintay na ibigay niya. Naniwala ako sa kanya at patuloy akong maniniwala. Ganon naman siguro papadudot kapag nagmamahal ka, hindi ba? Magtitiwala ka. Maniniwala ka. Hindi mo siya susukuan kasi naniniwala ka na andun pa rin sa loob niya yung taong minahal mo noong simula. Naniniwala ka na hindi naman yon nawala at nandyan lang yon. Kailangan mo lang hanapin sa kanya. Nagtatago lang ito pero hindi ibig sabihin ay hindi ito magpapakita pa sa'yo. Naging maayos muli si Veronica sa akin. Gusto nitong panindigan ang pagbabago niya at pangako niya sa akin na hindi na ito magkakamaling pumatol muli sa ibang lalaki. Nadala na raw siya sa mga nangyari sa kanya sa nakaraan at hindi na niya hahayaang pang maulit ito. Alam na raw niya na ako ang taong dapat nakapiling niya at papadudot, sa totoo lang ay lumaki ang puso ko sa mga sinabi niyang yon. May pinuntahan ang pagtitiis, pagpapatawad at pagtanggap ko sa kanya sa mahabang panahon. Ngayon ay makakapamuhay na kami ng maayos. Habang buntis si Veronica ay pinapirmi ko siya sa bahay lalo na't masela na ang kanyang kalagayan. Ayon na rin sa doktor. Masama ang loob ni Veronica dahil gusto nitong makatulong sa akin sa paghahanap buhay lalo't lumalaki na rin ang dalawang anak namin. Kaya naman sinabi ko na mag-online selling na lamang siya at ako nang bahala sa pagdi-deliver sa day off ko. Masaya naman ako dahil hindi ito tamad at makasarili tulad ng dati. Alam kong nagbago na siya dahil lahat ng kinikita nito ay nilalagay niya sa garapon para sa gastusin sa panganganak at ibang bagay. Masaya ako papadudot
masayang masaya. Ganito pala ang pakiramdam na may katuwang ka sa buhay. Sa paglipas ng ilang buwan ay nanganak na nga si Veronica. Isang lalaking sanggol na pinangalanan niyang Jack, kasunod ng pangalan ko. Si Veronica ang may nais nito para daw mas maramdaman ko na ako ang tatay ng ikatlo niyang anak. Natuwa ako, Papa Dudut, at sa wakas ay totoong pamilya na kami. Mas lalo akong ginanahan sa pagtatrabaho at tumanggap pa ako ng ibang sideline sa madaling araw para lamang maging sapat ang perang papasok sa amin, Papa Dudut. Lalo na't naging sakitin si Baby Jack. Labas-masok ito sa ospital at halos doon napunta ang mga inipon namin ng ilang buwan. Nagkanda utang-utang pa nga ako sa boss ko at alam kong hindi ko yon basta-basta mababayaran, kaya naman bilang utang na loob na lang at pasasalamat ay nagdagdag ako ng oras ng pagtatrabaho sa kanila para hindi sila manawa sa pagtulong sa amin. Pagod na ako, Papa Dudut, para itaguyod ang pamilya ko. Pero sa tuwing umuuwi ako at nakikita ko ang mag-iina ko, napapawi naman lahat ng pagod at ang hirap ko. Napapangiti ako. Ang sarap maging ama kahit sa mga hindi mo mismo kadugo talaga. Sa pagdaan ng maraming araw, linggo at buwan ay walang naging problema sa tahanan namin ni Veronica. Sa awa ng Diyos ay nalampasan namin ang problemang kinakaharap namin sa aming bunsong anak. Naging payapa na muli ang lahat at unti-unting naibalik sa ayos. Maliban sa isang bagay. Ang tiwala ko kay Veronica. Papa Dudut, aaminin ko na kahit sinabi ko nang pinatawad ko na sa lahat si Veronica sa kanyang mga nagawang kasalanan, ay hindi ko pa rin makalimutan ang lahat. Maraming beses na bigla ko na lamang maaalala lahat ng kanyang ginawa mula noong simula. Mula noong unang beses niya akong niloko. Lahat-lahat ay bumabalik kahit na hindi ko gustuhin. Kahit habang naguhugas ako ng plato ay bigla kong maaalala na minsan ay iniputan ako nito sa ulo. Naaalala ko ang mga panahong nagpakatanga ako sa pagtanggap sa bawat pagkakamali niya. Kapag napapapikit ako ay nararamdaman ko pa rin ang mga pasang minsan ay tinamo ko noong panahong pinabugbog ako nito sa kanyang kalaguyo. Napapaluha na lamang ako habang paulit-ulit kong naririnig ang mga sinasabi nito dati na wala akong kwenta. Na kung sana ay lalaki lang ako ay mapapaligaya ko siya tulad ng mga naging kabit niya. Napakasakit na balikan yung mga panahong dinuduro-duro niya ang pagkatao ko habang pinamumukha sa akin na walang magmamahal sa katulad ko. Papa Dudut, oo, nagpatawad ako. Pero hindi naman ibig sabihin noon ay totoong nakalimot na ako. Hindi ko sinabi kay Veronica ang nararamdaman ko sa tuwing bumabalik sa aking alaala ang lahat ng mga nangyari mula noong simula. Ayoko kasing pag-awayan pa namin yon. Ang iniisip ko ay baka mawala din yon kapag tumahimik ako. Mawawala din yon kapag tumagal at kapag pinalipas ko. Pero nagkamali ako. Habang kinikimkim ko ang lahat ay mas lalo itong nagwawala. Mas lalo itong naguhumiyaw at tila nawawalan ako ng kontrol sa emosyon ko. Pero sinubukan ko pa rin kalabanin yon para hindi masira ang nagiging maayos na relasyon namin ni Veronica. Pero sadyang malakas ang pakiramdam niya. Alam niyang may mali. Hindi ko alam kung sadyang malakas ang pakiramdam niya o sadyang hindi lang ako magaling magtago talaga. May problema ba? Ha? Kanina pa ako kwento ng kwento rito, parang wala kang naririnig eh. Nakikinig ako. Eh, anong sinabi ko? Yung sa vitamins ni na Baby Jack? Kahapon pa natin usapan yon. Hindi ba natin pinag-usapan ulit ngayon? Sinasabi ko kanina pa na kinukuha tayong magninang ng ate ko sa bunso niya. Ako'y tatanong ko muna sa'yo kung papayag ka. Eh bakit hindi na lang ikaw ang magdesisyon? Siyempre dapat kasali ka sa pagdedesisyon. Tayong dalawa ang kasali rito eh, di lang naman ako. Ikaw na sana ang nagdesisyon. Hindi mo na kailangang hintayin pa ako. Kailangan siyempre, ikaw ang…
Nakakapagtaka na biglang gusto mong tanungin ang desisyon ko sa bagay na yan. Samantalang dati, sanay ka na gawin lahat ng gusto mo kahit ayoko. Jeka, ano bang... O di ba tama naman? Ikaw lagi nagdedesisyon sa kung anong gusto mo. Kahit alam mo masasaktan ako, sige, gagawin mo lang. Hindi mo na pinag-iisipan pa kung ayos lang ba ako sa ginagawa mo. Teka, Jeka, ayos lang ba kung nabuntis ako ng iba? Jeka, ayos lang ba kung ikaw na lang ang maging tatay ng mga anak ko? Jeka, ayos lang ba kung patatawarin mo na ako? Jeka! bakit? Bakit ngayon bigla mo binabalik sa akin lahat ng pagkakamali ko? Akala ko ba napatawad mo na ako? Akala ko ba tanggap mo na? Kala ko rin eh. Akala ko ayos lang sa akin pero hindi pala. Masyado ako maaga nagpatawad. Masyadong hilaw ang lahat. Kaya ngayon eto, nung nahinog na lahat saka ko naramdaman yung galit. Sana pala, di na ako umasang totoo lahat ng pagpapatawad at pagtanggap mo. Wow! At parang ako pa ang mali rito. Sino ba gumawa ng lahat ng to? Di ba ikaw? Oo, pero sana di ka na lang nagpanggap na ayos lang sa'yo lahat. Kailangan ko magpanggap na ayos lang ang lahat dahil mahal kita. Mahal na mahal. Kasalanan ko pa ba yun? Kasalanan ko ba na patawarin kita dahil gusto lang kita uli sa buhay ko? Kasalanan ko ba yun? Pero sana, nagsabi ka na lang ng totoo. Hindi yung ganito na araw-araw pinaparamdam mo pa rin sa akin yung mga pagkakamali ko dati. Pinagsisisihan ko na yon, baka naman pwedeng talikuran na natin. Mag-move on na tayo, please. Ang dali lang kasi sa'yo, palibasa, ikaw yung nakagawa ng kasalanan. Hindi mo nararanasan yung nararamdaman ko na araw-araw na lang kinakain ng inis at galit dahil sa ginawa mo. Ang kati-kati mo kasi, Veronica. Sobrang kati mo, hindi ka mapirmis sa isang tao. Wala kang karapatang pagsabihan ako ng ganyan. Wala! Ang kapal ng mukha mo! Umalis si Veronica sa bahay at iniwan muli sa akin ang 3 anak namin. Hinayaan ko ito at hindi ko na siya hinanap. Pakiramdam ko naman ay babalik din siya lalo na't wala naman itong dinalang kahit na anong gamit niya. Baka nakitulog muna sa mga kaibigan namin pero hindi ko rin kinontak ang mga kakilala namin. Ayokong lumaki ang ulo niya at isiping hindi ko siya kayang mawala sa buhay ko dahil papadudot handa na ako kung sakali mang hindi na siya bumalik pa. Sapat na sa akin ang 3 anak na iniwan niya. Oo, andun pa rin ang pagmamahal ko sa kanya. Pero sa paglipas naman siguro ng panahon ay mawawala ito. Lumipas ang maraming araw, linggo at buwan, pero hindi na nagpakita at nagparamdam pa si Veronica. Yun ang senyales na talagang kailangan ko nang kalimutan siya at ipagpatuloy na lang ang buhay kasama ang mga iniwan niyang anak sa akin. Hindi man katulad ng dati ang lahat papadudot pero mas nakakahinga na ako ngayon. Sapat na sa akin ang mga anak ko na lamang ang kasama ko at minamahal. Alam ko sa kanila pa lang ay kaya ko nang ibuhos lahat ng pagmamahal na meron sa aking puso. Hanggang isang araw makalipas ang 7 buwan ay muling nagpakita si Veronica sa akin. Namumuhi ako habang pinagmamasdang siyang naglalakad papunta sa bahay. Namumuhi ako habang inaalala na ganito rin ang eksena niya noong mga panahong iniwan ako nito para sa ibang lalaki at bumabalik para tanggapin ko. Ganitong ganito yon at walang pinagbago. Kumusta na ang mga bata? Ayos naman. Pwede ko ba silang makita? Nasa kapitbahay, nakikipaglaro. Bakit di sila pwedeng dito na lang sa bahay maglaro? Mukhang kumpleto naman ang mga laruan nila. Ginagawa ko eh. Naglalaba ako tsaka mamaya asikasuhin ko yung mga delivery ng itlog na pinangnenegosyo ko. Hindi ko maaalagaan ngayon kaya dun muna sila sa kapitbahay. Malalaki na naman sila. Mas ayos yata Huwag kung... mo na akong turuan, Veronica. Alam ko kung anong makakabuti sa mga anak ko. Anak ko sila, Jeka. Oh, ikaw ang nagluwal sa kanila pero inalagaan mo ba? Hindi ka makasagot. Kasi mas nanay pa sa iyong inahing pusa na hanggat hindi sigurado sa paglaki ng mga kuting niya, hindi niya iiwan. Ikaw, asan ka lagi tuwing lumalaki sila?
Lagi kang nawawala, di ba? Kung saan-saang bubong ka pumupunta para magpakasaya, samantalang mga kuting mo nangungulila sa gatas mo. Please, Jeka. Ayoko makipag-away sa'yo. Oo, mali na ako. Masyado lang akong nadadala ng emosyon. Kung ayaw mo makipag-away, di sana hindi ka na lang nagpakita rito. Hinayaan mo na lang sana kami rito dahil kaya naman namin nang wala ka eh. Pero di ko kayang wala kayo. Ah, talaga? Talaga? Buntis ako. Ulit? Ha! Talo mo pa talaga ang pusa. Bumalik ako kasi... Kasi hindi ka na naman mapanindigan ng nakabuntis sa'yo. Pwedeng hulaan? May asawa na naman ba? O baka naman hindi pa ready na maging ama dahil aksidente lang lahat. O baka naman dahil lasing ka na naman, kaya hindi mo na naman alam ang ginagawa mo. Ano? Mamili ka sa mga sinabi ko. Oh, wala ni isa dyan. Eh ano? Handa akong panindigan ng nakabuntis sa akin. Eh yun naman pala eh. Eh bakit ka pa nandito? Ano pa bang problema mo? Hindi ko siya mahal. At problema ko yun? Ikaw ang mahal ko, Jeka. Mahal? Parang di mo na nga alam magmahal ng iba kundi ang sarili mo na lang eh. Masyado ka madamot, Veronica. Madamot ka. Alam ko marami akong nagawang pagkakamali sa'yo. At sige, isumbat mo yun sa akin araw-araw. Maiintindihan ko. Mauunawaan ko. Basta tanggapin mo lang ako uli. Sa tingin mo ganun kadali yun? Papasok ka ulit sa buhay ko, sa buhay ng mga anak natin, tapos sasabihin tatanggapin kita na para bang walang nangyari? Mahal mo pa ba ako? Hindi na importante yan. Mahal mo pa ba ako? Oh! Mahal pa rin kita. Eh di tanggapin mo ako. Hindi. Hindi ko na gagawin yan. Hindi na ako tanga para tanggapin kita ulit at yung pagkakamaling nandyan sa tiyan mo. Sapat na sa akin ang 3 batang iniwan mo dahil sa pagkakamali mo. Masaya na ako, Veronica. Malaya na ako sa pagiging tanga sa'yo kaya utang na loob, umalis ka na. Jeka, please. Please, huling chance na, please. Umalis ka na! Jeka! Jeka! Umalis ka na! Lumuhod sa harapan ko si Veronica habang patuloy ang kanyang pag-iyak. Ito ang unang beses na nakita ko siyang umiyak ng ganon. Pinagtutulakan ko na ito palabas ng bahay pero mapilit siya. Patuloy ito sa paghawak sa pintuan para hindi ako magtagumpay na mapalabas siya sa aking bahay. Hanggang sa makita ko na lamang ang pulang likido na umaago sa kanyang hita. Nabahala ako dahil mukhang napalakas ang puwersa ko sa kanya. Napalabasin siya sa bahay. Humingi ako ng tulong sa mga kapitbahay para makakuha ng masasakyan at madala agad siya sa ospital si Veronica. Sa ospital ay nakahinga ako ng maluwag nang malamang kung ayos lang ang pinagbubuntis niya. Nadala lang ng stress at pagkapuwersa ang nangyari. 3 araw ito sa ospital at ako ang nagbayad ng bills dahil wala naman siyang pera. At ayaw niyang sabihin kung saan ang ama ng kanyang anak dahil ayaw na raw niyang magpakita dito. Mapilit pa rin siya na makipagbalikan sa akin. Paulit-ulit na nagmamakaawa sa akin at tanggapin ko siyang muli sa buhay ko. Panayang hindi ko. Sabi ko ay ayoko na talaga. Tigilan na niya ako at hinatid ko ito sa bahay ng kanyang ate para may makasama ito habang nagpapalakas. Sinubukan itong habulin ako pero mabilis akong sumakay ng taxi para hindi na siya makahabol pa. Kailangan ko nang umuwi. Malamang ay inip na ang mga anak ko sa kapitbahay. Kailangan ko na rin magluto ng hapunan namin. Ang laking perwisyo talaga nitong si Veronica sa akin. Nasira ang schedule ko. Nang makarating na ako sa kapitbahay ay agad ko nang kinuha ang mga bata at saka inuwi. Nagsimula na rin ako magluto ng mabilisang ulam para makakain na at maaga pa akong papasok sa trabaho kinabukasan. Pagod na rin ako eh. Mabuti na lang at hindi mapili sa pagkain ng mga anak ko. At sa akin sila lumaking ganito. Kung kay Veronica, ewan ko na lang. Nang sumapit na ang oras ng pagtulog ay isa-isa ko silang hiniga para makapagpahinga na. Hindi rin ako nahirapan sa pagpapatulog sa kanila dahil mukhang napagod ang mga ito sa kakalaro mula kaninang umaga. Nang makita kong mahimbing na silang nakatulog ay napangiti ako.
habang pinagmamasdan pa sila ng ilang segundo. Tumayo na ako ng dahan-dahan sa pagkakaupo sa gilid ng kama at saka nagtungo sa labas ng bahay dala ang aking cellphone. Nagdial ako ng numero at makalipas ang ilang minuto ay sinagot ito ng isang babaeng tuwang-tuwa na tumawag ako. Napangiti ako at naluha dahil masaya akong narinig ang masaya nitong tinig. Nagkausap kaming dalawa ng halos 30 minutos bago ko pinatay ang tawag. Maaga akong papasok sa trabaho para magpaalam ako sa boss ko na mag-half day na lamang ako dahil may susunduin pa ako na uuwi sa bahay. Walang iba kung hindi si Veronica. Kailangan kong sunduin si Veronica para iuwi na sa bahay ko. Sa bahay namin. Oo, Papa Dudut, tinanggap kong muli si Veronica sa buhay ko at alam kong alam niyong lahat ang dahilan kung bakit. Muli kaming nagkaayos ni Veronica. Nangako ito na ito na raw ang huling pagkakamali at kasalanang gagawin niya. Natuto na raw siya. Naniwala ako at alam kong totoo naman ang sinasabi niya at pagkakatiwalaan ko siya. Sa ngayon, Papa Dudut, ay nakabalik na siya sa bahay at unti-unti na naming inaayos ang gusot sa aming relasyon. Oo, naalala ko pa rin ang mga nagawa nitong kasalanan dati. Pero hindi ko na lang pinapahalata at sinasabi sa kanya para wala ng away. Gusto ko nang maging maayos ang lahat at talikuran ang mga ala-alang yon. Handa na ako sa bagong simula kasama si Veronica at ang mga anak namin na ilang buwan na lang ang kailangang hintayin at muli na naman kaming madadagdagan pa ng isa pang anghel na magpapasaya sa aming tahanan. Maraming salamat, Papa Dudut, sa pagbasa ng